Galing ang Panginoon sa pamamagitan ng oras ng inyong naman. In just 2 days, we witness God's greatness as the ministry born from the heart of God rejoiced in its 35th Living Like Jesus anniversary. Kaya naman tara, silipin natin ang ilang mga dakilang kaganapan nito. Mula unang araw hanggang pangalawang araw ay hindi matatawaran ang dakilang bisitasyon ng Diyos sa anibersaryong ito na may temang Finalizing the Mandate. Kasabay nito ang new, priceless, and powerful revelations na ibinahagi ng mga lingkod ng Diyos. Narito ngayon tayo sa Finalizing the Mandate. Inumpisahan, tinuldukan, ang tinuldukan. Ang anniversary ito ay anniversary nating lahat kung saan nakatayo ang Jesus ang shield at lahat na nakiisa, nakibahagi. Glory to God. Lahat ng ibibigay ng Diyos ay lahat ay tatanggapin natin. Finalizing the mandate. Sa finalizing the mandate revelation, hindi na pwede yung the same as usual. Kahit maganda po yung ginagawa natin, it is not the same as usual. The word, the same as usual, must go. It must go. Lalo siya'y gumagawa ng bagong bagay, kailangan sumabay ka. Siya po'y nagre-require ang tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Tuloy-tuloy na move sa Holy Spirit. And when we talk about seriousness, it simply means you have to go beyond your feeling, emotions, and sympathy. Why the finalization of the mandate is urgent? Because the Lord is coming any moment. Any moment. At dahil ang ministeryo ay kilala dahil sa mga dakila at kamanghamangang himala, tanda't kababalaghan, ang Diyos ay minsan na namang nagpalaya at nagpagaling. Panoorin ang ilang mga dakilang himala na naganap sa oras mismo ng anibersaryo. So ngayon po, ate, malinaw na po yung mata nyo. Opo, tatay, ito actually 175, pero nakakita na po ako. Yung GERD nyo, wala na rin. Wala na. Yung acid Kanina reflux. po yung nilagay ditong bandage, tinanggal po na. Pilipinas, so punta pang Malaysia to, 500,000 ang ginastos, walang nangyari rito, walang bayad. Punta na Pilipinas kay Jesus sa GSI Shield. Sabi ko, hindi ako magpa-check up. Pupunta ako dito ako magpagasin. Dr. Jesus ang magpagaling sa akin. Kinakapakapa ko siya kanina. Meron siya, pero ngayon, pagkatapos, nawala na po. Thank you, Jesus. So, kumusta ka na ngayon? Hindi na po ako that time. Makatayo na po ako kanina, may alalaya po. So, siya po'y nagpunta rito, hindi nakakatayo, hirap. So, ngayon, nakakatayo na kayo. Yes po. Malusog na kayo. Magaling na po ako. Kaya ang aking tanong kung malusog pero yung sagot niya, magaling na siya. Mabuti po si Jesus. Salamat, Jesus. Magaling na ako. Thank you, Jesus. Pag si Jesus po yung nagpagaling, hindi pa po tapos yun, nagsisimula pa lang siya. Hanggang meron pong gustong gumaling, siya po yung magpapagaling. Hindi po siya naubusan ng kapangyarihan. Just come to Jesus in faith and receive your miracles. Ayon po sa kanya, ay 29 years po siyang nakulong dahil binaligtad po siya ng kanyang asawa, naging daan po na nakulong po siya. Lumapit po siya sa harapan. Ngayon na po ay damang-dama daw po niya sa puso niya na nagpatawad na po siya ng buong buo at lahat po ng ginawa pong pangit po ng kanyang asawa ay kinalimutan niya daw po niya at sabi po niya ay magaan na po ang kanyang puso na uuwi po sa kanilang tahanan. 29 years na hinarbor mo yun. Wala ka na sa rest na bakal, pero bilanggo ka pa rin. 29 years. Kumusta ka na ngayon? Okay na po ako, tatay. Kasi akala ko nagpatawad na ako kasi yung glory ni God nasa buhay ko na ngayon. Naging maayos na yung buhay ko nung lumaya ko after
almost 3 years na po akong lumaya. Nagkaroon ako magandang trabaho. Tinanggap po sa trabaho ko despite ng background ko. Akala ko okay na ako, masaya na ako. Pero every time na natutulog po ako, nag-isip ko yung ginawa ng asawa ko. Parang minabangungot mo yun. Pero ngayong gabi po na nagsasabi po kayo ng pag-ibig. Nakapagpatawad na po ako ng tuluyan at nagpasalamat ko sa Diyos kasi inayos ng Diyos yung buhay ko. Hindi pala sayang 29 years ko kasi doon ko sa correctional nakilala ang Panginoon at pinili niya ako maglingkod sa loob ng kulungan. Yun lang po. Ito ang mga dakilang kaganapan sa una at pangalawang araw ng 35th anniversary ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Kitang-kita nga at damang-dama ang makapal na kapangyarihan at presensya ng Diyos na bumagsak sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos sa lugar ng worship center sa main church ng ministeryo. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga dakilang naganap dito na nagdala ng bagong karanasan sa lahat ng nakiisa sa anibersaryo ng ministeryong Mula sa Kalsada. Ngayon ay tunay na malaking pagpapala na mula sa bansang Pilipinas hanggang sa buong mundo. Siya ay nagsisilbing liwanag, sagot at solusyon sa lahat ng problema ng bawat individual, lalo na ng mga may sakit at karamdaman. At higit sa lahat, nagdadala ng apostolic revival sa Body of Christ, lalo na ngayong tinatapos na ang mandatong ibinigay ng Diyos sa buhay ng kanyang apostol, Apostle Renato D. Carrillo. Ito ay walang iba kundi ang dalhin ng Iglesia ng Diyos sa kasakdalan at pamumuhay kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, sa darating na grand celebration nito sa araw ng Linggo, ika-13 ng Oktubre, ay asahan ang mga kamanghamanghang bagay na gagawin pa ng Diyos. Ito ay sa lugar ng Marikina Sports Center na magsisimula sa oras ng alas 4 ng hapon. Ngunit magbubukas ang bawat gate nito sa oras na alas 3 ng hapon. Sabay-sabay din nating tutukan ito via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa JIOSWM Official. Para sa karagdagang impormasyon ng inyong pagdalo, maaaring bumisita sa lahat ng official social media accounts sa ministeryo ito at JIOSWM Official o kaya naman ay tumawag sa ating Living Like Jesus hotline na may numerong +632 88546 796. Don't miss this grand celebration of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, the ministry that is born from the heart of God. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.